masigla tayo sa pagharap sa bagong araw. At syempre, sabayin nyo ang inyong umaga ng pagtutok sa aming masasayang gimmick dito po sa Unang Hirit. At heto kagad ang ating maagang weather news. May bagyo po tayong binabantayan ngayon, ang bagyong si Domeng. Pero hindi naman daw yan dahilan ng mga nararanasan nating malalakas na buhos ng ulan dito sa Metro Manila dahil nasa Catanduanes pa naman itong si bagyong Domeng. Si paring Domeng. Kaya heto po, at alamin po natin ang latest sa bagyong yan. Makakasama po natin sa ating linya ng telepono si Mr. Bernie De Leon, ang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Bernie! Yes, Ma'am Connie, magandang umaga din po sa inyo dyan at maging sa mga sumusubaybay sa atin. Opo, nasa na po si bagyong paring Domeng? Ang bagyong si Domeng po ay huling namataan po sa layong 460 kilometers east-northeast po ng Virac, Catanduanes. Taglay pa rin po nito ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at ito ay nasa kilos pa rin pa northwest sa bilis na 11 kilometers per hour. Samantala, yung pa ring low pressure area nating namataan dito sa may east-northeast ng Basco, Batanes, ito ay nasa layong 670 kilometers na po. Okay, so ito hong sinasabi natin si Domeng, hindi naman makaka-apekto po dito sabi sa Metro Manila. Sa ngayon kasi may kalayuan pa ito, Connie, at ito nga ay hindi pa naman makaka-apekto sa kahit saang baka ginasig bansa. So itong isang namumuo naman na sama ng panahon, kamusta po? Meron ho ba tayo nakikita na medyo magiging bagyo rin to? Sa ngayon kasi medyo maliit yung chance niya, but still, meron pa rin chance kasi nga narito pa naman siya sa karagatan niya ng Pilipinas. Lilinawin ko lang din po, Mr. Bernie, sabi kasi itong August, meron po tayo inaasahan na 3 hanggang 4 na bagyo. So nakakadalawa na ho tayo sabihin, ay isa pa lang pala, itong si Domeng, no? Pero may isa pang namumuong sama ng panahon and we're expecting na 2 pa ba o 3 pa? Opo, aabot tayo ng 3 hanggang 4 na bagyo sa buwan ng Agosto po. Alright, sige po. Maraming salamat. Pero for the rest of the week naman, wala tayong aasahan na medyo, kasi papalapit na naman ng weekend, syempre, wala ho tayong inaasahan bukod dito sa nakikita natin ngayon. Ay wala naman po tayong inaasahan. Maliban na lamang doon sa magiging epekto sa mga susunod na araw, nadala-dala nga nitong si bagyong si Domeng po. Pabugso-bugsong pag-ulan lang po. Opo. Alright, maraming salamat, Mr. Bernie De Leon, ang weather forecaster ng Pag-asa. Thank You're you. welcome po. O yan. Oh, yan. Pabugso-bugso lang. Yung mga may balak na yung weekend. Hindi na kailangan malaman ng weather. Yes na nga. Nag-yes Yes. na agad. Yung mga pupunta ng Subic dyan. Sa Mountain Woods. Yan. Ito may bagyo man wala tuloy-tuloy. Siyempre, ang saya dito sa Unang Hirit. Katunayan, malayo-layo na naman ang dinayo natin para ihatid sa inyo itong isang kakaibang negosyo, pag-aalaga ng isang uri ng hayop na madalas ay sa zoo lang nakikita. Ito ay ang ostrich. Uy, nakakaliw yung mga itlog yung lalaki. Who would have thought na parang manok pala ito na pwedeng paitlogin at pararamihin sa isang farm. Kung paano ito pagkakitaan at kung magkano ang pwedeng kitain, abangan niyo yan mamaya mula kay Monica. Di ba yung egg niya pwede pang-decor kasi ang ganda? Actually, sobrang useful ang ostrich. Diba? Ang dami ko nang binisitang ostrich farms. Lahat pwedeng gamitin. From the feather. Ostrich meat. Kakain. Diba yung ostrich meat Masarap yan? daw. Low in Nakain ka na ba? cholesterol, high in protein, low in fat. Parang Nice. turkey siya, di ba? Very nice. And Pero the pag egg, can you dieters actually talaga, eat they it like like Egg tastes like scrambled egg? any regular egg. Oh. Good morning, Igan! Hi, good morning, Big Bird. How's my bird? There it goes. As your bird. Oh, ito na There's po. a whole new bird. Gandang gising ni Igan ngayon. Ito pa mga tiyak na magpapamaha sa inyo umaga mga kapuso, mga imbensyong Pinoy na Pinoy. Meron tayong imbensyon para sa mga gustong makaipon. Kakaibang martilyo para kay tatay. At high-tech na pressure cooker para kay nanay. Ano kaya yan? Mamaya, abangan yan. Baka Baka contest na sisititan naman mo yun. lang. Di, baka sisititan mo, tapos luluto na siya. Yun! Makuha ka sa tingin, ha? Yan ba yun? Uy, nakita tayong ganyan, di ba? Yan ba yun? Yan ba yun? Yung Pinoy nag-ano ng invention. pera. Oh my God. Iba talaga ang galing ng Pinoy scientist, kaya naman hindi nakataka-taka kung bakit pinipirata sila sa ibang bansa. Tulad nila natin mga geologists at weather forecasters. Mamaya pati isyong yan, pupulsohan naman ni Maring Susan at ang mga kasama natin Pinoy scientists sa Marikina City. Pati piloto, di ba? Oo nga. Okay, narito na mga balitang dapat nyo malaman ngayong umaga. Top hirit na po tayo. Law of supply and demand, no? Kung mas kokonti ang supply, medyo tumataas ang pamasahe. Goodbye na raw sa mababang pamasahe sa eroplano kung di ma-resolve ang problema ng PAL. PAL lang sa PAL. Kahit kasi halos 4% lang ng kabuang
flights ng Philippine Airlines ang paralisado sa ngayon. Kabawasan pa rin daw yan sa flights na pwede sakyan ng publiko. At di malay mabawasan pa yan pag natuloy ang bantang strike ng mga flight attendant ng PAL na gustong itaas muli ang kasalukuyang 40-year-old compulsory retirement age sa kanila. Kahapon wala ni isa sa 25 nagbito na piloto ng PAL ang humarap sa pulong na pinatawag ng DOTC. Sa halip ay nagkaroon sila ng sarili nilang pulong. Kaya naman ay kay Judge Secretary Leila de Lima, pinadalhan na raw ng PAL ng emisaryo ang mga piloto para kumbinsin silang isaalang-alang nasyonalismo at magbalik trabaho na. Bay, ilang taon na nilang isinaalang-alang din ang nasyonalismo na yan. Tsaka hindi babalik kasi nagtatrabaho na sa ibang airlines. Itong nagmi-meeting, ito yung mga pabitiw pa lang. Oo. Tsaka yung 40, it's such a young age. It means na tayo, kuya, nagkatrabaho tayo doon in a few years time, out na tayo agad. Hindi, because pero yung we reached that 40, age. kasunduan na nila yan. CBA daw yan eh. Yung union, That's for tsaka... the flight attendants. Oh, di ba? ngayon Kaya umaapila. Oo. Pero part na ng CBA na 5 taon yata ang Yes, CBA no, CBA bago nila. magkaroon ng pagbabago. Okay, so International standard pa yun. oo nga. Yung 40 years old. Kasi halos lahat ng airlines, Sinunod lang nila yung CBA dun eh. Eh, ba't yung British Airways? O, nakita mo, Tatandaan totoo na. lang, nakita mo KLM, yung mga ganun, yung international. Hindi, may mga ibang Iba airlines, talaga pero matatanda halos- na eh, doon pa rin eh. emergency seat niya, may bayad na ngayon. Ano? Emergency seat. Emergency seat. Yung may Kasi legroom wala ka. pa yung legroom. Dati libre yun eh. Ngayon, 300. Kaya muna, babayaran ka rin ba pag ikaw ang tumulong? Tama. Di ba Magandang obligado ka pag point. nandun ka Yes. sa emergency seat na ikaw ang That's tutulong? Tsaka choose naman nila, kailangan malaki kang Yes. tao, di ba, na May kaya mo talagang qualifications. bumuhat ng... At apparently, dapat may 300 ka. Bukod sa mga qualifications. Babala naman sa mga may sasakyan dyan, ingat pa rin po sa mga carnapper. Kahit patay na ho ang leader ng notorious na Ivan Padilla Robbery Carnapping Group. May mga galamay pa siyang natitira at ilan dyan eh hindi nyo aakalaing carnapper pala. Ginamit nila itong magagandang babae nito sa kanilang grupo upang makuha yung tiwala ng kanilang target. Ito ang unang pupunta sa mga target at pag nakuha na nila yung tiwala ng target, ito magagandang babae na ito ang magpi-feedback sa kanilang mga kagrupo na lalaki. At eto nga hong ilan sa kanila, mga sexy at artistahing mga itsura. Ayon sa PNP, nasa edad 23 hanggang 27 lang ang mga ito na nagsisilbing panghatak ng mga bibiktimahin. Isa sa mga ito, nakilala ng ipakita ang litrato sa aktor na si Derek Ramsey, na ang ina ay isa sa mga nabiktima ng grupo. Ayon sa PNP, posibleng mga artista ang mga target ng grupo ngayon. Kaya mag sa mga gandang babae na may maskarang itim. Ganyan pala mga itsura. Ano yan? May Facebook account pa ba yung mga yan? Di ba si Ivan, yung nakatulong Ivan sa Padilla. pagkuha sa Ivan Padilla yung Facebook. Pati yung ano, di ba yung murder dun sa Pampanga? Facebook Facebook din din. yun. Nakatulong pala yung So may social tulong media din, ano? sites, Oo. no? Akalain mo yan. Balita naman tayo Eh, yung mga para... biktima, Facebook rin yun. Tinitignan din nila. Ingat din kayo dahil Kaya- mga Facebook nyo. That's true. Doon din galing Actually, yun. totoo rin. Oh. Kaya mag-ingat Huwag din niyong kayo ilalagay yung mga lahat. bagong kotse niyo doon. Oo naman. A new car! Brand new car. Di kaya nga nagsasabi, di ba, yung mga anak nyo, as much as possible, huwag nyo ilagay yung picture. But then Yes. again, kasi, well... Okay, balita naman tayo para kina Lolo at Lola na todo enjoy na sa kanilang 20% senior citizens discount. Posible raw na madagdagan pa ang benepisyo nyo sa inyong 100th birthday. Yan ay kung maipasa ang isang bagong panukala sa Kamara. At itong laman ng bilha, yung 20% discount gagawing 50%. At hindi lang yon, sa mismong 100th birthday, may personal na sulat kayo mula sa Pangulo at regalong 100,000 piso in cash. Pero wag muna ma-excite si Lolo't Lola at baka atakihin kayo sa mga puso. Nako, mukhang batas pa lang ito ni Albay Representative Ed Salagman. Kailangan pa itong maipasa sa Kongreso at maisabatas ng Pangulo. 2 years na lang. Pwede na yung lola ko. Lola mo? 2 years na lang. Sana babaan din ako. Wow. Pero paano siya makakabili ng gamot sa mga butika? Hindi na siya, di ba? Does she walk by herself? Hindi na But she rin. can still walk. Pero yung ano na, yung nurse na niya. Nakita niyo ba yung lola sa Germany, di ba? 120 something. Wow! Pero umiinom pa ng vodka. Oo. Di ba? Pero mayroong isang lola sa Japan, I think she was 100 to whatever.